Hi, good evening, everyone. Welcome to our devotions for today. Our topic is from the book of Samuel, chapter 7, verse 12 to 13. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. So, itong pangakong ito na ay tinupad ito ni Solomon. Pero, si Solomon po ay anino lamang ng darating na Messiah. Kaya yung promise of redemption, si David, si Solomon ay mga anino lang ng darating na Messiah. Kasi, ito yung paghahari ng Messiah ay pagpangwalang hanggan. At pag pinag-aralan natin yung kasunduan ni David, mauunawaan natin na hindi si Solomon. May isang someone greater kay Solomon na hinihintay, yung Kristo na siya'y maghahari ng pangwalang hanggan. I will establish the throne of his kingdom forever. Yung katuroan dito, God promised David that the Messiah shall come. So, hinantay ng mga tao, si Solomon dumating after Solomon, kaso, ang problema, yung kaharian pinapasa-pasa. Ang ini-expect nila na Messiah ay napapalitan. Kasi sa throne, pagpalit-palit. Pero, yung katuparan ng promise of the redemption ay dumating para sa lahat and shall build the church. Yung anak ni David, yung first, nung natupad to kay Solomon, siya nagtayo ng templo, at yung templo na yun, winasak ng paulit-ulit. Yung templo na, sabi doon, sabi ng mga propeta, yung Messiah, yung tabernacle dati na naging templo na tinayo ni Solomon ay hindi yun ang itatayo ni Jesus Christ. Yung gawa sa bato. Yung templo ay ang katawan niya. Yung iglesia na ibibuild ng Messiah, yung church, the temple of God, at pangwalang hanggan. Yun yung pupuno sa buong mundo, yung temple of the church na dadagsain ng mga nations, yung nahulog sa mga kasalanan. Na kapag itatatag ng Panginoong Hesukristo yung temple, the body of Christ, at pupunuin niya yung temple na pupunuin ng mga tao at ng mga bansa, yun yung spiritual temple na ibabalik ng katawan ng Panginoong Hesukristo, yung templo, at original na intention na sasamba ang mga tao na sa dakilang Panginoon. Kaya ang church dinadagsa ng mga tao na yung buong nations, yung sariling katawan na binubuo ng maraming lahi. And we can expect na lalago ito yung templo or katawan ng Panginoon. Kasi ang church tinatawag na body of Christ. Na true temple, He is the true temple. At lahat ng nakikipag-isa kay Jesus Christ ay pinanahanan ng Diyos. Body of Christ, at tayo ang pupuno sa buong mundo ng mga taong dumadakila at sumasamba sa ating Panginoon. And God promises David that his son shall rule the nations forever. Maghahari siya ng pangwalang hanggan.
Kaya, makikita ito, or sa lahat ng istorya, na yung istorya nito ay patungkol sa Mesaya na mamagahari ng pangwalang hanggan. Magkahari, rule of all the nation. Na kapag dumating ang Messiah, yung promise of redemption magsisimula. Yung lalago at hanggang sa makompleto yung pagtutubos ng second coming of Jesus Christ. So, yun yung story sa Bible na from first coming to second coming, luluhod ang mga bansa at susunod magmamahal sa Diyos. At dahil hindi tayo magiging perfect dahil we are in our own flesh and blood, and hindi tayo magiging perfect. Tanging si Jesus Christ lamang ang perfect. So, ito yung God's solution na ang mundo ay lumaganap sa buong bansa. Ang biblical hope from first coming to second coming, yung church lalaganap. And that is the God's solutions to the problem of the humanity. Yung mga kaguluhan sa mundo, ang solution doon, the body of Christ, the church. Yun yung temple na hindi pwedeng ihiwalay because si Lord ang head of the body. So, yung solution ng mundo, si Jesus Christ and His body. So, yun yung pinakatamang solusyon na to make this world na magkaroon ng unity or ng kapayapaan. To proclaim Jesus Christ here in heaven and earth. Na kailangan yung paghahari ng Diyos ay manahan sa atin. Dahil ang paghahari ng Jesucristo ay nagsimula na. Naghahari na siya ngayon. At ang kailangan natin gawin ay magsuko ng ating buhay sa Kanya. So, naghahari na siya sa langit at sa lupa. At yung pananakop niya, nagsisimula na. Nasa proseso ng pananakop. And let's trust the process of restoration. Na ito yung proseso ng restoration para maging maayos lahat. Binabago tayo ng Diyos araw-araw para yung mundong ginagalawan natin, yung nations, yung mga bansa, nasa proseso ng restoration. At napakagandang pag-asa ito ng mga katulad natin Christian. Dahil kahit gaano pa kasama ang mundo, nasa process tayo of restorations. Kahit ano pang pasama ang mundo, nasa process tayo na binubuo ng Diyos para maayos at magkaroon ng pag-asa dahil sa Kanya. So, itong talatang Samuel 7 verse 12 to 13, dito makikita na ni-establish ng Lord ang